tumba ang motor. Ano yung motor yan? Boxing kay nanay mo. Ha? May porok diba? Mag-abroad ka? Diyos ko po, wala kang mapapala doon. Nandito ka na sa Pilipinas, nandyan na yung pera, magbablog ka na lang. Hindi mo pa ayaw pang gawin. Doon ikaw lang gagawa ng diskarte mo. Tamad ka kasi mag-vlog. Useless kasi pag abroad mo, kung kumikita ka naman dito, kaya mo naman kitain dito. Bakit ka pa mag-abroad kung kaya mo naman kikitain dito? Ano ba yung mag-aalam mo? Ng bata? Na binubuhay sila ng mga sponsor nila. Dapat huwag niyo pabayaan yung vlog. At yan ang nangyari sa'yo. Ang ino mo ka. Napanood ko yung vlog ni Kapanalig mga kasoward, yung about dun sa parang na medyo nag-iisip siya ng mga problema siya dahil bumaba na nga ang mga views. No, siyempre alam niyo na bumagsak na talaga ang mga views. Sa akin bumagsak na rin, pero kahit pa naman masaya pa rin ako sa mga views ko, nakaka-survive pa rin naman. So lahat naman ng problema, lahat may mga kanya-kanyang problema. Ako, ngayon ko lang sabihin sa inyo to. Ako naman, ang malaking problema ko ay iniisip ko kung ano ang problema ko. Hindi ko alam kung may problema ba ako. Oo nga, wala man akong problema. Okay man ako kasi wala man akong iniisip na iba pang mga, dahil ako kasi kontento na ako sa buhay. Masipag lang talaga ako, pero para sa future. Pero kung ano lang yung kaya kong gawin habang nabubuhay ako, yun lang kaya kong i-provide sa mga taong kung saan ako may mga obligasyon. Hindi ko na iniisip yung para sa mga future pa nila na ganito ganyan. Basta ang obligasyon ko sa kanila, sa mga taong kailangan mayroon akong obligasyon, gagawin ko yan hanggat ako'y nabubuhay. So habang na-enjoy ko rin yung sarili ko. Kaya ngayon, yung iniisip ko, ang pinakamalaking problema ko, ay iniisip ko kung ano ba ang problema ko. Wala man akong naiwala akong problema. Wala akong maisip na problema. Yan. Hanggat may YouTube, no, hanggat hindi nawawala ang platform na yan, nakaka-survive tayo. Kasi nasa atin ang diskarte. Ang problema lang, tumatanda na tayo, di ba? 10 years from now, 50 years old na tayo. Ako 50 na. So kayong mga nanonood sa akin, malamang nasa kabilang buhay na kayo. Yung mga thunders. Putang ina. Mga sabihin mo sa akin, mga seniors, no? Grabe ka naman dyan, pinatay mo naman kami. Hindi yan lang. Kung sakali lang, di ba? So sana, normal naman nga. Siyempre, pag 50 years old na ako, kung paano kung kayo ay 70 ngayon dyan, aabot ba kayo ng 80? Kung kayo ay mga 60, na 70 pa kayo nun. Sana. Kasi kayo na lang mga solid sa akin na nagbibigay sa akin ng sahod sa panonood. Di ba? Wala naman akong solid talaga nanonood ng mga bata So ibig sabihin, lilipas na talaga yung panahon ko. So hanggat nandyan pa yung mga thunders na nakasuporta sa akin, makakasurvive pa rin ako. Ngayon, ang gagawin ko na lang, kaya sinasabi ko hanggat may YouTube, makakasurvive kasi gagawa ako ng paraan paano ako makaka-fit mga discarding, makukuha ko yung atensyon ng mga kabataan. Kasi wala ka na ibang choice kundi gawa ka ng paraan dahil siyempre yung mga matatanda, wala na yung mga followers mo. So kailangan mong kumuha ng mga followers sa mga bata. Ngayon, gagawa ka ng content na yung mga kabataan ay mapukaw mo yung atensyon nila. Yun ang isipin natin. Pero kaya hanggat may YouTube, hanggat buhay ka, makakasurvive ka kasi nandyan na yung pera, ikaw na lang gagawa. Kung nandyan pa yung YouTube. So, yan. Kaya wala akong naniniwala ako na He will provide. Oh, di ba? Secret, tawag-tawag lang tayo sa kanya.
secret lang yun, hindi off cam na yan. Pero sa totoo lang mga kasword, pag ako mag-isa, no, talagang nagdadasal ako. Kahit na palamura ako, bad boy man ang tingin nyo sa akin, pero kapag off cam, talagang nasa loob ng kwarto ko lang mag-isa, natawag ako sa kanya. Hingi tayong, alam kong ipoprovide niya yung mga bagay-bagay na para sa atin. Salamat nga ako, grabe ang mga blessing ko kung tutuusin, di ba? Yung mga sponsor ko, yan, napaka blessing yan, pinakamalaking blessing yan sa aking career sa pagbablog. Kasi pag tumatanggap ka ng sponsor, ibig sabihin makakaluwag-luwag ka. Ay, gusto kong pala magpasalamat ha sa mga yung nandito, yung mga anak ko, no, hindi ko na lang kayo babanggitin isa-isa kasi nabanggit ko naman kayo, yung mga nagbibigay, nag-sponsor sa mga anak ko, pati na lahat yung sa lahat. Malaking bagay po yun sa akin dahil alam niyo naman mga kasword, talagang gumagastos ako pagka nandyan yung mga anak ko, naglalaanan ko talaga ng time yan. So yung mga nag-sponsor sa mga anak ko, malaking bagay po yun sa akin dahil yung perang budget ko para doon sa bagay na yun ay hindi ko na magagamit doon. So magagamit ko siya, mailalaan ko siya sa ibang part naman. Kaya malaking tulong sa akin yun. Like for example, halimbawa, papunta kami ng MOA, di ba? Tapos merong mga nag-sponsor tulad kay LG, may nag-sponsor kay LG ng nagdadagdag sa kanya ng school supply, halimbawa yung ganyan. So malaking tulong yun dahil si LJ, hindi na siya, yung binigay ko sa kanyang pera, magagamit niya na sa ibang bagay kasi may nag-sponsor sa kanya, may nagbigay sa kanya ng gano'n, no? Diba? So ang mangyayari yun, hindi na siya hihingi sa akin ng tinan mo, hiningi lang niya sa akin nung huli, ito lang yung allowance lang niya, diba? Kasi binigyan ko na sila ng tag 10,000, diba? Tapos may nag-sponsor pa sa kanya. So ang hiningi lang sa akin allowance. Ang allowance ay permanente yun, kahit may pera man siya wala, may mag-sponsor man sa kanya wala, ang allowance permanente yan. Diba, malaking bagay yun yung mga nagbibigay ng pang Jollibee, diba? Pang McDo, malaking bagay yun kasi siyempre kung wala yun, ako pera ko yung ang gagasusin ko, o nakatipid ako. So ganun po, napakalaking bagay po nun lahat. Maraming salamat sa inyo lahat na nag-sponsor, nagbigay, na lahat ng mga compliments na para doon sa aking mga anak nung dito pa sila lahat. Thank you sa inyo. Malaking bagay po yun sa akin. So ngayon, ano nga ba talaga ang problema ko? Ako. Ang oras natin mga kasword ay alas 4:20. Alas 7 daw kami magmamana. So kasama muna ako. Pero pag walang kasama si Boss Dick, maiwan ako dito. Pero hindi naman si Olin. Pero pag mga siguro mag-spend lang ako ng mga 2 hours, sasama lang ako kay Mark, kukuha lang ako ng mga clips. Mas Mateo. Masdan mo ang dulo ng dagat, tila ba nakahalik na sa langit sa abot ng iyong tanaw. Akala mo'y talagang naglalapat, sa likod nito'y kay dami palang naglalayag. Di ba't ika'y nangarap din at minsa'y nabigo? Bilib ako sa'yo hanggang ngayon, di ka pa rin sumusuko. Tuloy ang paglayag sa laot na padpad, harapin ang mga alon tungo sa hinahangad. Ituloy mo lang ang pagyari pagkat buhay nga naman ang tao, di mo matiyak ano ang dulo. Mangarap man, pangarap na kayang abutin ito. Nanggalay at patungong bukas, kahirapan din na'y magwawakas. Basta mag-ingat lang sa bawat takbang pwede mong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpaliban. Gawin mo lang ang tama sa iyong madadaanan, ng walang puwang na kailangan pang balikan. Yung mga kasaward, shout out kung sino man ang nagbigay sa akin ito. Subukan ito. Duyan pala to. Duyan. Ngayon mo pala na ano yan? Oh, ngayon na nung naghalingkwat ako ng mga gamit sa bahay. Buti hindi pagkataw. Kaya nga, paano kaya subukan mo? Kasi pagkaya na-stack yung misig na to, parang sapato. Ang sapato, hindi pang ginagamit.
Yun. Pag hindi mo ginagamit, kahit na mag-iwan ka na ng eskwela. May nanghiram nga sa akin doon. Nakita, nasa laro na. Kasi malamok dito. Venezuela. Stock yun. O stock, hindi ko ginagamit, ilang taon na. Mas magaling pag ginagamit. Bago pa yon. Kaya na. Ah, puta ina. Kuya, tanggal yung sweldo ko sa kanso. Yan, yun na yan. Pagka hindi nagagamit. Oo. Galit. Ganda. Pag may lamok. Ah! Si Yeye, Oh, sarap itutulog. Jason. Jowa ni Jason. Tagal na. Babae yun? Kilala ko yun. Dati yung babae. Ito ang yun. Mas magaling pag ginagamit. Pero gamitin mo lagi pagkatibay. Luma na. Bukas yun. Kahit original lang sapatos mo. Ilang beses ko lang binili yun. Ay, ginamit. Parang gamot eh. Yung nakikita mo parang Lupit. Sa Shea. maliit. Okay. Tagasit. Kaya minsan pag bumili ka ng mga sale, yung lumang modelo na, minsan mahuna yun. Dahil yung mga makaya mo na information yan. May stock na. Pero pag mga yung araw ay gamitin mo na gamitin, duray-duray nito. Dahil nasayang nga yun eh. Ganda pa naman doon. Kaya minsan pag bibili ka ng sapatos mo din, Ay, stop na. Ay, stop yan. Start. Nag-start na. Ah, start yun. Alright mga kasord, alas 8 ng gabi at kakapi lang, katas lang yung kumain. Napanood sa vlog ni Kabungot. Vlog pala ni Boss Dick yun, hindi pala kay Kabungot, vlog ni Boss Dick. Sa channel ni Kabungot. Yes, panoodin nyo lang po sa channel Kabungot ang mga kaganapan ng kami kumain kanina. Dito ba kayo nangaway? Si Boss Dick ang nagluto, naka-vlog yun lahat. At kakapi lang, tapos sisisid na kami. Maiwan si Boss Dick dito, tsaka si Mateo, sinundo partner. Tsaka naiwan din yung in-export ko para pag uwi ng Bukana ay i-upload na lang. Hindi naka-record. Sayang, hindi naka-record. Hindi ka. Nako. Ba't na busina? Tinatawagan na tayo. Aray. Aray. Si Kao pala matakotin sa ganyan. Humina na yung ilaw ko, MDL, hindi na katulad ng bago. Hindi ba doon? Wala tayong naiwan doon? Mga baso or... Sayang hindi naka-record kaagad, puta ina. Hindi naabot. Nauna ba naman kaagad sila? Gusto tumulong. Ha? Tayo na sa huli ngayon. Tayo na sa huli. Baka may kumalabit sa'yo dyan.
sila? Nasa Manila sila ngayon? Oo. Si JM biglang tumangkad, no? Mas matangkad pa sa'yo, no? Tatangkad niya, no? Ang tatangkad din yun. Palaka ang puta. Maganda pala pag ganyang sasakyan, no? Pag nagka-aberya, bubuhatin lang. Ang gaan. Ito yung mga kahoy, no? Humina na yung ilaw ko. Hindi na katulad dati. Saan? Saan? No! Sino nagsabi? Oh, hindi na. Kaya si Olen. Sige, ingat! Pauwi na kami galing sa Kalatagan. Dapat overnight kami doon pero nagkapag-desisyon ang tropa na umuwi na. Salamat, Musik. Salamat. Welcome. Pagmumotorin lang namin si Boss Lee kasi gamit namin sa sakyan niya eh. Basa ako eh. Basa ako, tsaka. Sa likod. Ingat, Boss Lee. Daw na. Thank you. Ingat. Abay, nagmuni-muni ko sa tabi dagat. Tama na. Kato may nindo to ila duno. Kaso bawal mo sila ka-muffler. Bawal to. Oh, dak. Chicken pipe. Kalkal. Bawal din. Di bawal kasi may mga area pag natapag sa area na ano pa naambot mapunta ka ng Cavite tapos taga ano ka Baler ah. Wala. Sige, Boss Lee. Okay. Ingat. Ano, una na ako. Okay, basta. Wala ka bang dalang bag? Thank you. Ah, sige. Cowboy, no? Oh, tulid, oh. Bas. Ano kaya problema ito? Humina na talaga ang ano siguro, ilaw o yung battery. Kasi hindi na siya ganun kalakas eh. Ha? Malabo ang bulb. Diyan ako park?
Oh. Oh yeah, daga. Hayop tong daga na to. Oh. Ang ina. Laut ka? Aba, sabay kalmado naman. Gagi. Gulat ako sa daga na yun ah. Ako tayo mga gamit. Ay. Diyan na muna. Ay, muna. Dito. Ha? Wala na, wala hunong na. Nandyan yung ano ko. Yung kamera na isa. Nandyan. Nagaling ko po. Oo, yung kamera lang, yung kamera. Ikot gamit. Alright. Nasaan na si Mateo? Wala dyan. Pinakuha ko lang yun. Mateo kasama mo. Ha? Kaya mo. Si Mateo. Asa si Mateo? Ewan ko ito. Pinakuha ko lang ng kamera eh. Ah, baka umihi. Umihi ngayon. Mateo kasama. Ay, para sa Mateo. Kabog ng ice cream mo. Ba't may laman pa? Hapon mo na laman. Ay, wala na yan. Ang uling hindi na nagamit. Kaya mga kanto. Tingnan na. Hindi, mga dalawang balikan to. No. Dalawang balik ka lang. Dalawang balik ka lang. Magaan ka ano to. Baka malabog oh. Baka sumabit. Balik. Wala ka ilaw to. Wala ba? Ay, meron po din eh. Wala ba? Yan na, sabit. Awa. Yung akin yan? Awa. Kaya tingnan mo, bakit ang panghuli? Ay, hindi ako pwede kong dumaan dyan. Sasabi.
Okay, wait lang po. Hindi mo nilak yung kanina. Malak po. Bakit nakabukas? Hmm? Hindi mo nalak. Oh, puta. Yung susi nasa... Asa ang susi? Baka, Yung dalawang susi kasi... nandun po. Ito yun, nalak yun. Nasa susi, nasa ano? Nasa... Upo, nasa... Yung susi nun, nasa ano? Nasa... Nasa... Motor. Motor nang. Yung motor natin lang. Ah. Asan yung ano? Yan. Yung pahangin na natin, pahangin. Nandun po. Ha? Ayun. Ayun. Ilalim. Ayun. Ayun, sa kabila. Abot naman pala dito. Ha? Ikaw kayo. Ano tayo ba? Hindi mo tayo kaliro. Ay. Oh, kaya na nila yan. Marunong ka na mag-lock din. Aba. Bakit nakabukas yun? Baka hindi nakihit na makalis yun yan. Hindi po, baka po siguro na ano po nila. Nakalak po yun eh. Bago po akong umalis. May nagbukas doon. Baka po. Baka may nawala doon sa bangang mo. Bukas doon. Ang pwede lang magbukas doon kasi kabangyaw. Pero either binuksan niya ni kabangyaw o hindi mo nalak na yun kasi sino ba namang magbubukas doon? Ang susi. Mahuhugot ang suki. Wala mo. Pag inilak mo, pag nakalaman mo si igano. Para kasi para siguradong nakalapat lalo minsan sa sumasala, mga sumasala. Tumba? Tumba ang motor ko. Ano yung motor yan? Ay, binigay yung stand. Ayun o. Hindi nilagyan ng ano. Ay, hindi delikado pa rin yan. Buti may ganito no. Malaking bagay ito talaga oh. Hindi nilagyan ng kalang. Bago na basa. Bago na basa na daw. Ay siya, hindi ka nababasa.
Lagi daw. Lakas daw sabi Dagi. Ha? Lakas daw ng kidnap dito. Para sa dool kayo, minaw. Alam mo naman ito ng umitan. Hindi ka. Isipapasok ko muna sa bahay. Papa, maglungag na ang tao. Wala magbigas mo. Ano yung bugas din? Pagamutan ako kung paano. Pukid ka sulit. Wala ako. Pista man. Hindi ka tulog doon. Ha? Hindi ka tulog doon kayo. Hindi po. Nakasid na naman ako. Ha? Nakasid. Nakid? Oh. Ibang tao pa nakasid ka. Ay! Bukas mo dito. Sa'yo yun? Ah, Sabi ko sa'yo. Pag nilak mo. Kaya nagpindot? Ha? Sino nagpindot? Pero gamit naman na kanina. Hapon. Asa? Ano to? Kanina hapon. Sige na ako. Ganyan ako. Hapon na sa hapon. Gamit mo, ni gamit na to ron. Ako, gamit ko rin. gamit niya yan eh. Gamit pala. Gamit pala yan ngayon. Sabi ko na nga ba, nandito eh. Ang inumin ko, ubos na. Yung, Yung bag. ano pala? Nilagay mo na ron? Yun. Yung mga foam doon, pwede mo gamitin mo muna. Yan, gamitin mo rin. Saan mo sa loob? Masam. Doon lang, doon sa loob. Yan ang pwede mo rin yung folding bed. Doon sa bahay, mas makasabot. Ay, sa bahay. Ano naman. Alright. Papa, Iba-vlog ka na naman. Papa. Mawag. Kuha lang kami ng tuyo. Maganda ishalo sa ano. Gulay. Alin kayo? Yung ano, yung, ayaw mo yung labahita? Ay, yung ano, yung mga malalapad rin, yung matambaka. Yan, yan, yan.
Ha? Gusto mo yan? Damihan mo na. Putulin pa yan. Paubos na pala ang mga tuyo. Oo, ano? Yan na natin sa tuyo. Ang prito. Meron pa sila naman. Ano, piprito o lahok mismo sa gulay to? Dali mo na kaya sa bahay yan. Lahat. Doon mo lagay. Para, kasi baka mabasa ng ulan dyan. Hoy, hoy. Laki niya talaga. Sige. Akin. Ginger! Gitaan mo! Ito. Papa. Ang lumabas ha? Magpapalod ako sa mga sword. Yung pakal ng seat. At kalabasa. Palalagyan ko ng ginataan. Palalagyan ko ng ano. Ayaw kaya. Ayun, malalipis ano. Ito, ayaw mo to. Yung mga ganito sa gata eh. Ano mo lang? Hindi ba yun? Malanta yan. Bakit ka po? Itong isang ganito lang. Oo, pero ayan mo. Oo, maigi. Oo. Asan yung ano mga sipi-sipi? Ubus na. Yan, sak mo sa pilit. Tatagiw? Ito yung sa plastic. Ito. Ayaw mo to. Pwede naman yan. Parang ito naman na rin. Masarap. Ano lang. Ano ba ito? Ang baka? Naubos ang sipi-sipi. Ako nakita dito. Meron dyan sa ref. Ah, okay. Yung kasi ang masarap, kaya madalis maubos yun. Hoy. Lakas ng trip mo ah. Bata pa. Hoy! JJ. Hindi ka? Ito mo na ka, palambing mo na ka. Ang init, grabe, sobrang init ngayon. Sarap maligo na maligo. Ay, mababalian ka dyan! Dito ka, dito. Dito mo na, dali. Laro tayo, laro. Wag yan! Okay pa. Bebe? Hey! Bata! Bala ako dito. Okay. Bata ako. Hoy! Malutago dito. Hoy, huwag ka dyan sa bitana. Oh! Diba natago? Dito. Hoy! Ano? Malutago ako, tago. Teka, maligo muna ako. Ang init, be. Malutago. Mainit eh. Malalo ako, lalo. Ha? Lalo. Malalo. Mainit. Malalo. Kapatid malalo. Laro na naman. May bato ako. Sige. Tago. Tama na. Manta pa. Pagkutas papa, be. Ako taba. Ako dito. Last na lang. Ako yan. Last. Ang dami.
na lang. Sabi mo last na lang. Ada batu. Ha? Tapi batu. Tampo. Uy! Tatampo. Dito. Tapos kayo sabi. Te, wala na pala sila. Hindi mo alam kung iyak o tatawa eh. Kantsaw kayo lagi. Yan, kasi inom kasi kayo inom. Pag may problema, inom. Ano nangyari dyan sa mga problema? Lalo lang sakit ang ulo dyan. Kasi makakatulog na kayo. Pag ising nyo, ganun pa rin. Hindi naman wala problema. Tapos hangover pa. Wala. Ganun din. Ha? Oo. Meron akong ano dyan kamaling. Okay. Pag dumating yung order ko sa Shopee, 2 boxing glove. Boxing kay nanay mo. Nagulat ka rin ako kagabi. Akalata ko ba kung ano bibili na gloves. Ayaw pala sa nanay at ate. Oh, ganun boxing yun. Referee kay Michael. Kaya Mikey nga, hindi na lasino. Nagbago na yun, nagbago na. Dati alarm clock na eh. Nagbago na. Hindi na niya nalalasing kasi laging kasama ni Kung Pumaster. Bago na kasama. Puro sabog. Di mga kasol, ang ganda pala ng motor na yan. Nag-live ako kagabi, may nagsabi na ang magandang klase daw yan, yung mga Euro na yan. Euro kasi yan, parang kalibre siya ng mga SYM. Yung made in Taiwan daw, sa Taiwan daw yan. Kay Mark yan. Yan sabi sa mga comment kasi naipakita ko yan, na-flex ko sa live kahapon. Euro. Pero kahit gaano kagandang motor yan, hindi ako bibili. Sa akin niya, isang buwan lang yan. Katog. Parang hindi yan pwede sa mga yung mga waswasan ng mga takbuhan, mga long ride. Iwan ko lang. Ano ba yung Euro? May sarili siyang brand o katulad ng mga Kawasaki tapos ibang Euro? Parang ganun, Honda, Kawasaki, Yamaha, tapos Euro, parang ganun. May ibang ibang brand. Ganun siguro. Kasi pag katulad niya, Fury, ang Fury kasi Kawasaki eh. 'Di ba? Pag yung bagong Raider, yung Raider 150 na bago, ano yun eh? Kawasaki. Parang Fury, ang ganda. Pero ang tulin daw nun. Marami lang hindi nakakagusto sa kanyang sa kanyang forma. Minansagan yung Kawasaki. Kasi parang Fury. Pero sa makina nun, pagkatulin nun, hindi ubra mga sniper dun. Lakas ng alon. Lalaki ng alon. Wow. Hindi nga, totoo ba yun? Hindi ba kayo? Oo. Itong inakala ko, biro lang yun. Seryo, totoo nga pala yun. Ang bilis nyo naman magkasawaan. Magka-LDR pa kayo, long distance relationship. Long distance relationship pala yan. Grabe. Na? Lalo na siguro kung magkasama kayo, no? Ang bubong, siguro 2 days lang, hiwalay na kayo. Kasi mas mabilis man magsawaan yung lagi magkasama kaysa doon sa Ayun, ito lang ako sa'yo. Ano ba? Ha? May parang tiba. Hoy! Kuya naman. Ayoko na nga mo rin kung ano. Siyempre, yung pasat na yun eh. Sabi ni Kuya Michael, tatawagin ako tatay, mas matanda pa sa akin. Sige mo. Puta nga na sabi ko, Michael. Parating pa na dito yan, no? Oo. Tawagin ako tatay, mas matanda pa sa akin. Tama yan, doon ka sa pinyan. Sabi, tawagan ko muna si Nanay Soward. Pero pag nasa pinyan ka, kailangan mong Sinusundan ko na ako Hindi. hanggang sa nagawala sa nanay sword. yung tulong-tulungan mo na lang sa Nanay Soward doon. Tapos dapat mag-vlog ka araw-araw. Sayang.
matatagalan pa kasi ako bago bumalik doon. Nagbago kasi ang nagbago ang aking routine dahil katulad ngayon, nandyan yung sila Giselle. Pero malapit naman na silang Tapos hindi kaya hindi mo na ako umuwi ng Pinyang kasi nga gagamitin ko pa yung mga bangka sa fishing adventure. Ang problema, tagbagyuhan naman, biglang nagbagyuhan, so hindi ko magamit yung mga bangka. Ang problema, pinaayos ko na yung makina. So ready to fight na yun pagka kumalma. Talagang kasi pagka galing sa bagyuhan kasi maraming mga isda yan, so hindi ko pa alam. Gusto ko ngang ilaot na yung kitang dilubid. Baka naman na yung kitang dilubid, baka kalawang na. Iayos natin yan. Oo. Alis pa naman sana ako bukas sa Lunes. Saan? Punta ng Maynila, interviews para sa pupuntang Saudi. Mag-abroad ka? Diyos ko po, wala kang mapapala doon. Kasi nga, giyera ngayon. Buti sana kung Amerika yung pupuntahan mo. Middle East, puro doon, ang hirap ng mga kalagayan ng ating mga OFW doon. Trabaho talaga. Magkano lang naman ang sahod ng, ano bang trabaho mo doon? Bahay. Putang ina, mga gatulong ka? Tanga. Ganda-ganda ng, habang may vlog pa, mag-vlog ka na lang. Sasahod ka pa lang malinis na 20 mil. Ang alam mo ba ang sahod ng domestic helper ay nasa mga 30 o 23. Ay, bayad mo pa sa bahay doon. Ano na mangyayari sa'yo? Dapat kung pupunta ka ng Saudi, kung sasahod ka ng 100,000, yan pwede. 50 mil, alanganin pa kasi magbabayad ka ng Nandito ka na sa Pilipinas, nandyan na yung pera, magbablog ka na lang, hindi mo pa ayaw pang gawin. Nakakasahod ka nga ng 100,000, tapos mag-abroad ka. Pagkakala mo gano'n. Sabagay, maganda rin masubukan mo para ang vlog mo doon, unang vlog mo, gusto ko na umuwi. Doon sa Arabo. Tayo na ka mo, ang Arabo ang mo doon. Kalabo mo, habang. Dito habang matiti ng Arabo. Tayo na. Pag nag-boyfriend ka ng Arabo doon, puta na. Oh, mga lalaki nga, pilipitan ng mga yun. Oo. Wala nang pili yung mga yan, pati mga lalaki. Bas. Oh, busy dito. Oh, bakit to? Mag-comment ka kayo mga ka-sword. Basahin mo ang mga comment dito. About sa pag-Saudi. Kasi pag-Saudi daw siya sino mga domestic helper dyan? Yung mga matatagalan dyan sa Saudi, kung kumusta ang kalagayan ninyo dyan, nakakaipon ba kayo? Or malamang pag tumagal kayo sa trabaho, mayroon talagang progress yan. Kumbaga napagtapos na yung mga anak nila, nakakasurvive. Pero yung siguro nakapagpatayo na ba ng bahay, na may ipon na ba, marami pa rin tapos. Kasi sa Saudi hindi naman ganun kalaki ang sahod talaga lalo pag domestic helper siya sa bahay daw siya so domestic helper yun. 'Di ba? Ang sahod 23,000? Ang bahay noon magbabayad ka pa ng upa yata. Di ba naman? Ano naman yun? Quincenas, 2 beses ka sa loob ng isang buwan. Bari pumatak din siya ng 46,000. Ba, sigurado ka ba? Ang babayad, 'di ba may mga tax pa yun, babayad ko naman. Sila po ang magbabayad. Sinong mo dyan, agency? Sinong nag-ano sa'yo? Si Ma'am Rica. Sino yun? Yung agency. Dalawa na sila susundin ako dito sa Lunes. Ikaw? Tapos ayaw naman na nanay. Nagsabi ko kanina, ayaw naman. Comment, sabihin na yun, sasahod ka ng 40,000 doon. Dito, kung tutusin, kaya mo namang sumahod ng 40,000 a month sa vlog kasi habang nandiyan pa yung vlog. Useless kasi pag abroad mo, kung kumikita ka naman dito, kaya mo naman kitain dito. Bakit ka pa mag-abroad kung kaya mo naman kikitain dito? Ano ba yung mag-aala mo? Mag-alaga ng bata? Gaano kahirap mag-alaga ng bata? Mag-training ka muna, alagaan mo si JJ. Kuya, sa dami ko na inalagaan niya. Aba, ako. Ay, mula pa yung kay Kim Gerard. Mahirap mag-alaga ng bata, tapos mamumura ka pa ng amo mo, maapi ka pa doon. 'Di ba? Kaysa naman dito mag-vlog ka lang, sureball na ang 40,000 mo. Masaya ka pa. Hawak pa oras mo, wala ka pang amo.
Tapos kung suswertehin ka pa, may mga sponsor ka pa, tinan mo, Diyos ko po, iiyak ka talaga nun, maniwala sa akin, baka bigla kang umuwi. Pero pag mga sahod ka 100,000, okay na yun, pwede yun, abroad ka, tiisin mo yung hirap. Kasi monthly yun eh. Biruin mo 100,000, pagdating mo ng isang taon, may 1,000,000 ka na. Saan ka pa? Yun maganda. Pero kung sasahod ka ng 40,000, tapos kayang-kaya mo namang sahurin sa YouTube, kung magsipag ka lang talaga, diskarte, nandun eh, ikaw lang gagawa ng diskarte mo eh. Tamad ka kasi mag-vlog. Yan. Pinagawa ng bala mo. Yan ang, sundin yung mga payo na nakakasira sa pinagkikitaan mo, sa vlog ka nagkapera eh. Ba't ka pagbawalan? Nandiyan ikaw nagagawa ng pera mo dyan eh. Saan ka ba? Paano ba? Saan ba kayo tayo ng bahay? Saan ba ang mga gamit niyo? Di ba sa vlog lahat yan? Sabihin na natin marami kayong mga sponsor. O bakit ba kayo nagkaroon ng sponsor? Dahil sa vlog. Doon kayo kumikita sa vlog. O ba't mo alisin yung vlog? Babawal. Yun lang yan. Swertihin pa kayo. Tingnan mo, tumigil ka sa pagbablog, nawala yung mga sponsor mo, diba? Wala kang revenue. Monthly man ang nasa. Ha? Monthly pa naman mga nasa. Monthly nga, magkano siya sa monthly? Wala pang 5,000. Magtrabaho ka talaga, vlog. Kaya mahirap mga kasi pag nasanay kayo, pag pinasok kayo ng mga big time na mga sponsor, mawawala yung desire sa yung mga pagsikap nyo na yung gana sa trabaho, yung active no, yung mga sperm cells yung mga cells ng utak ba na cells ng utak. Alam niyo yun, ano ba yung ibig kong sabihin? Yung halimbawa, katulad example ko yung sarili ko dati nung nag-fishing adventure ako, pinasok ako ng sobrang daming sponsor na kung saan yung bahay ko nga gusto, ang daming mag-sponsor niyan, hindi ko lang tinanggap. Yung kung sa tutuusin sa mga sponsor talaga, buhay na buhay ako kung tinanggap ko lahat ng mga pinagbibigay sa pera na ganito ganyan bla 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 bla, di ba? Pero ang dami kong sponsor noon, talagang sobrang laki ng impact sa aking channel noon. Pero hindi ko pinabayaan yung aking vlog. Yun ang ibig ko sabihin ba, na pag pinasok ka kasi ng sponsor, ang huwag mong isipin na makakatulong sa sponsor na yan lifetime, hanggat nandyan siya, magpasalamat ka. Kasi nandyan yung sponsor eh. Pero wag mong pabayaan yung vlog kung ikaw ay nabubuhay sa vlog. Oh, laki ng video. Ay, putang ina, bakla pala. Gagoy na. Napeke ako. Dayo kitang sipat na Tapos, nakabikini ba naman? Dalawa, ang putang ina. Yun. Kasi yung mga sponsor, hindi man yan magtatagal sa'yo ng hindi man yan magtatagal sa'yo ng lifetime talaga. Kasi may mga kanya-kanya ding mga binubuhay yan eh. Natuwa lang yan sa'yo. Natuwa lang yan sa inyo kasi nagustuhan ka. Pero hanggat nag-uusap kayo, hanggat nagpapadala sa'yo yan, magkakamali ka. Darating ang time na mabubuisit sa'yo yan. Hindi ka na gusto kasi may iba na siyang gusto ding sponsoran dahil okay ka na. Ganun mangyayari. Hindi yan lifetime. Hindi yan secured. Magpasalamat na lang sa time na tinutulungan ka. Ngayon, kung nasanay ka na nag-sponsor ka, pinabaya mo yung vlog mo, hihina ang engagement doon. Pag nawalan ka ng sponsor, babalik ka sa vlog, wala nang manonood sa'yo kasi iniwan mo ang mga viewers porkit nag-sponsor ka, pinabaya mo na yung vlog. Ganun, mainis yun sa'yo, hindi na babalik, wala ka na supporters. Yan yung ibig ko sabihin. Kaya nung pa-time ng pandemic, alam niyo naman mga sulit sa akin, kita niyo naman kung kaano kalakas sa mga sponsor ko noon. Talagang tinigil ko ang pagtanggap ng sponsor kasi sobrang uaapaw ang blessing. Dahil sumasahod na rin naman ako ng maganda-ganda noon. Kahit na marami akong sponsor, talagang laot pa rin ako, nag-i-edit pa rin ako laot. Hindi ko pinabayaan talaga ang vlog. So, kumita ako sa vlog.
nagkaroon ako ng biyaya sa mga sponsor ko. Di ba? Kung mabibigyan, tanggapin mo. Makakatulong yan. Pagka bibigyan ka ng pera para sa ganito, tanggapin mo, basta binibigyan ka. Tanggapin mo, blessing yun eh. At least sila ang nag-offer sila, bibigyan ka. Walang malaki o sikat o kung ano man na ikaw na, basta biyaya yun eh. Tanggapin mo. Pero wag mong gawing dahilan yun na titigil mo yung pagbablog mo kung doon ka nabubuhay sa pagbablog kasi yun ang dahilan kung bakit ka dinumog ng blessing eh. Marami dito na nakatikim ng mga big time na mga sponsor, hindi na nagbablog kasi nga binubuhay sila ng sponsor. Kaya ang problema kung gusto nila bumalik sa vlog na wala nang nanonood kasi nga nasanay na sila na na binubuhay sila ng mga sponsor nila. Dapat huwag niyo pabayaan yung vlog. At yan ang nangyari sa'yo. Ang ina mo ka. Kuya. Tawa ni Pututski. Ganda magkakasayo yan sa'yo. Yan. Sa taligo. Sinar mo na nila. Tignan mo yung nagbablog ka, yung pinapa-challenge kita sa Burias. Ilang beses sumahod ng 100,000 doon. Sa Pinyan, ilang beses sumahod ng 100,000. Kasi nga sa vlog. Na? Masaya ka pa. Ang lakas ng hatak mo, kahit na bagsak na yung Sword community sa views nun, bagsak na rin ako eh. Bagsak na wala. Sipag lang yan. Ma-maintain mo lang 5,000 views everyday. Makakasahod ka pa ng 30, 40. Oh. Hanggat nandyan ang YouTube, buhay ka. Basta masipag ka lang. Ba't ka pa mag-abroad? Buti sana kung 100,000 ang sahod mo doon every month. Dito pa live ka lang, may sponsor ka, may nagsusuper chat. Oh. Minsan, diretso sa GCash, gusto ka tulungan. Oh, diba? Ngayon, kung may vlog ka pa, kikita ka naman sa vlog ng mga $20 everyday, malaking bagay na yun. Eh kung 40, malakas yun. Yung live mo pa, may revenue pa yun. Oh, yung magsusuper chat pa sa'yo, kung meron. Tapos yung pang ayaw mag-super chat, gustong i-diretso sa GCash, marami kang ganun eh. Oh, tulong mo sa'yo yun. Malaking bagay yun. Samantahin mo na. Mawawala lahat sa'yo yun pagka nag-abroad ka. Mapapalitan nyo ng lungkot. Tapos, ilang taon ang kontrata mo doon? 2. 2 years kang walang bembang. Kahit ngayon naman eh. 2 years. Hindi, o isa pa yun sa mamimiss mo. Hindi ka na pwede mag-boyfriend ng Arabo doon. Ba? Kahagit ang haba ang atiti ng Arabo. Puta, sige. Hindi ka kapit. Ay, na si Mark. Mark, bago ka. Ah, si Kao pala. Yan. Nakita mo si Mark? Wala. Yun. So, comment lang yung mga kasubard. Ano? Sayang yun. Okay na. Eh, may sabaw pa yan. Ako nga mga kasubard, kung tutuusin kung tatanggapin ko mga offer sa akin ng mga sponsor, kaya kong mabuhay ng 1 taon eh, yung pamilya namin, sa dami ng gustong mag-offer sa akin. Nandiyan lang yan sila. Saka na ako hingi ng tulong sa inyo pagka hindi ko na kaya. Pero hanggat ngayon na kaya ko pa naman, diyan lang kayo. Huwag kayong maunang maano sa akin, mawala sa mundo na yun. Uy, manang ko. Mag-upload yan. Oo, tingnan Pwede mo. ba i-upload yung kanina daw kayo? Oo. Alisin mo pag-edit mo na. Okay na, delete ko na. Sa akin, hindi ko na-edit yun. Ba't mo yung kuya? Pero okay lang sa'yo na sinabi ko na hiwalay kayo. Sige. Kaso marami kang basher, okay lang. It's okay. Ah, sige. Always naman ako may basher. Sige. Nagpapaalam sa akin si Kamuning gusto niya pumunta ng Pinyan. Pag pumunta ng Pinyan, ibig sabihin magbablog na yan. Tama naman yun. Dapat isipin nila na na trabaho. Kaya nga hindi ka nagtrabaho sa mall, hindi ka nagtrabaho sa pangingisda, hindi ka nag-abroad dahil may vlog. Dito ka magtatrabaho, dito ka kumikita. Dapat mag-focus ka doon. No? Dapat $20 kayang-kaya ni Kamuning yun.
So, maliit yun para sa sahod niya sa isang araw yung $20. Magkano ang $20? 1,000 pesos yun, mahigit. Kwentahin natin ngayon 20 times 60. 1,2. Meron kang 1,2 sa isang araw. Kung araw-arawin mo, $20 lang yun times 30. 36,000 yun. Malinis yun May mga tax lang kunti, mga siguro mga 3,000 na yun. So, mga sabihin, 30,000 naman ka, malinis na yun. Bawas ng tax nun. Sa revenue yun, $20, ay malakas siyang mag-live. Araw-araw nag-live May mga nagpapalipad Minsan, mas malaki yung mga ganun. Tapos yung mismong live pa, may ads pa yun. Pag natapos, may mga sponsor pa siya. Hindi lang 30,000 ang ano niya kikitain niya kung masipag lang mag-vlog. Nasanay ka, na pinasok kasi sila ng mga big time ng mga sponsor ba? Napabayaan yung vlog, yung mahirap. Dapat hindi na-analyze na mabuti. Tanga.